Agoy. Yun nga, nag-notify nga si YouTube, nag-email siya na ito channel is no longer monetized. Kasi may nag-review si YouTube. Pero by November, December kasi, na-monetize na to. Naabot na yung 1,000 subscribers, yung 4,000 watch hours, and nagkaroon na din to ng ads. Actually, patuloy na sana ang pagpalo ng ads nito. Pero, December 11, nag-update siya na hindi na monetize yung channel. So, anong dapat natin gawin? Ano yung reason bakit siya na-demonetize? Anong reason ba't nawala yung mga ads? Ano yung naging violation? So, punta tayo sa monetization. Andito yung reason, reused content. Ibig sabihin, mga re-uploaded, mga content ng iba, inedit, in-upload. Bawal kasi yun sa mga monetized na palang channel. Kahit sabihin mo nakapasa ka na sa monetization, may ads ka na, pwede ka pa din talagang ma-demonetize, pwede pa din tanggalin kapag once na-check talaga ni YouTube yung mga patuloy mong ina-upload after mong ma-monetize is mga reused content pa din, inaalis ni YouTube yung income mo, yung mga dollars na na-acquire mo na sana, and lahat. So, ano naman ang pwede mong gawin kapag na-demonetize ka or tinanggal ni YouTube lahat ng mga ads mo? Kasi ito, 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, okay pa. Pero yung mga content kasi. So, babasahin mo lang yung nasa policy. Ito yung policy. Babasahin mo yung mga policy ni YouTube. And then, gawin mong private or i-delete mo na yung mga video mo na reuse. Ayan. Sinabi naman ni YouTube na reuse content ang naging reason ba't natanggal yung monetization mo. And pangalawa is edit your channel and reapply for monetization. Tapos, ang sabi niya dito, make changes to your channel based on our feedback. Tapos, kapag January 10 na daw, 2021, kapag meron pa din siyang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, pwede mo pa din siyang i-reapply for monetization. Sayang kasi tong channel na to eh. Kumbaga, i-edit ko na lang to. Actually, pangalawang channel namin to. Yung unang channel namin, monetize na yung unang channel namin. So, okay, yan, patuloy yun. So, dito is mag-iiba kami ng content. And, habang hindi pa ito, okay, itong channel na to, hindi pa siya running talaga, mag-a-upload ako ng mga original content na mga tutorial para maiwasan to, and at the same time, pupunta ako dun sa lahat ng mga videos. Pupunta ako sa lahat ng mga videos, aalisin ko yung mga reuse content, yung mga re-upload content, para pag ni-review ako ulit by next year, is ano siya ulit, ma-approve siya ulit, and patuloy na lang ulit din. Mag-iipon ulit ako ng $10 hanggang $100 para makasahod ulit. Kasi sayang, na-monetize na. Kaso itong reuse content na to, kailangan mo lang i-edit talaga. Wala namang masyadong issue dito. Na-demonetize ka lang, tanggalin mo yung mga reused content, and mag-upload ka ng mga original content. Pagdating nung date na sinasabi nilang mag-apply ka ulit, mag-apply ka na lang ulit. And then before ka mag-apply, habang nag-aantay ka na mag-January 10, mag-upload lang tayo ng mga content na gusto ni YouTube. Mga original content, hindi copyright, hindi reused, hindi edited, hindi gawa ng iba. So, ganun lang siya kasimple. Ngayon, ang problema mo kasi is ganito. Halimbawa, sa lahat ng videos mo, halimbawa, nag-delete ka ng mga videos mo na reuse. Ngayon, ang tendency dyan is baka bumaba yung watch hours mo. Ngayon, iipunin mo lang ulit na magkaroon ka ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours bago mag-January para makapag-apply ka ulit ng talagang yung tamang application. Para pag ni-review ka ulit ni YouTube, makapasa ka ulit sa monetization at wala ka na magkaroon ng problema. Again, huwag kang ma-disappoint kung na-demonetize ka. Gawin mo lang yung sinasabi ni YouTube. Ayusin mo yung channel, mag-re-upload ka ng mga new content. Ma-approve yan agad next year. Wala naman kasing wala namang pangalawang chance na, 'di ba? Ito kasi ang pinaka problema mo, reuse.
So, kung mag-upload ka ng mga original content, pwede ka nang ma-monetize ulit. So, ingat-ingat tayo sa mga reuse content, re-uploaded content, hindi original content, kopya content, kasi na-monetize ka na, sayang tatanggalin talaga. So, sana nakatulong to. Please give me a thumbs up kung nakatulong. Please mag-comment sa baba kung may requested topic. Please subscribe para updated ka ulit sa mga video na upcoming. Salamat!